Your Honor, hindi ko na po alam. Alice Leal Guo, pangalang naging kontrobersyal noong 2024 matapos madawit sa ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Subalit sa kabila ng mga aligasyon ay buong tapang nitong pinanindigan sa harap mismo ng mga senador na hindi siya involved o wala siyang kinalaman sa anumang mga operasyon sa labas man o loob ng POGO. Pero nang maging sentro siya ng investigasyon at ang POGO sa Senado at sa tunay niyang pagkatao ay lumalabas na ang tunay nitong pangalan ay Guo Huaping at hindi Alice Guo na kilala ng maraming tao sa Bamban, Tarlac. Pilit man niyang pinagtatakpan ng kanyang pagkatao gamit ang mga rason na lumaki umano siyang mag-isa sa farm o bukid at nag-aral lang siya sa loob ng kanilang bahay, pero bandang huli ay nalaman lang din na nag-aral ito sa Grace Christian High School, isang eskwelahan para sa mga Chinese Filipino na mga estudyante. Matapos ang ilang sesyon ng hearing sa Senado ay kalaunan ay bigla na lamang siyang hindi sumipot sa mga sumunod na pagdinig at naglaho na parang bula dahil hindi na siya natagpuan kahit na sinubukan ng hanapin siya sa mga nakarehistrong address niya. Lingid sa kaalaman ng lahat na si Guo pala ay nakalabas na ng Pilipinas, bagay na pinagtatakhan ng maraming mga senador na kung paano o baka naman may tumulong sa kanyang mga opisyal para makalabas ng bansa nang wala man lang nakakaalam. Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan. Ganun pa man, noong September 3, 2024 ay nahuli si Alice Guo sa Indonesia at agad ding naibalik noong September 5 dito sa Pilipinas. Matapos nito ay agad siyang inilagay sa kustodiya ng mga otoridad at ayon sa mga ulat ay dinala siya sa Pasig City Jail habang kinahaharap ang mga kasong isinampa laban sa kanya, kabilang na ang 62 counts of money laundering, human trafficking, corruption at usurpation of authority, paggamit ng peking dokumento at maling pagkakakilanlan. Subalit ang tanong ng marami pagkalipas ng isang taon, nasan na ngayon si Alice Guo? Kamusta na kaya ito at ano ang nangyari sa mga kasong kinahaharap niya? Nagsimulang umugong ang pangalang Alice Guo nang minsang makatanggap ng impormasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK tungkol sa mga biktima umano ng pangtotorture, illegal detention at human trafficking sa isang POGO hub sa mismong bayan ng Tarlac. Dahil sa tip na ito ay agad na nag-organisa ang PAOK ng isang secret operation. Hindi nga nagtagal, noong March 13 ay nagtungo ang operating unit mula Camp Crame papuntang POGO hub sa bayan ng Bamban, Tarlac. Sa isang video na kuha mula sa himpapawid gamit ang isang drone ay makikita ang isang malawak na compound kung saan mayroong mga naglalakihang mga building, dormitories, villas at isang Olympic-size na swimming pool at ang mismong POGO hub na binubuo ng 37 gusali. Dahil sa ikinasang secret operation ay na-rescue ang mahigit 800 mga dayuhang empleyado. Ayon sa pag-iimbestiga ay napag-alamang Zunyuan Technology Incorporated ang operator ng POGO hub. Dito na rin nila napag-alaman na sa loob nga nito ay nagaganap ang kaliwat ka ng mga illegal na aktibidades katulad ng love scam, investment scam at cryptocurrency scam. Dito na din pumapasok ang pang-aabuso dahil ang sino mang mga empleyado sa loob ng hub na hindi makakakuha ng kota ay may karampatang parusa katulad ng pambubugbog. Matapos may sagawa ng PAOK ang matagumpay na operasyon ay dito na nagsilabasan ang mga questionableng detalye patungkol sa POGO hub at isa na nga dito ang lokasyon nito na nasa likod lang mismo ng munisipyo ng Bamban.
Dito na ngayon magsisimulang madawit ang pangalang Alice Go dahil nang imbestigahan ng property ay lumalabas na may connection ito sa mismong alkalde ng Bamban na wala ding iba kundi si Alice Go. Napag-alaman na siya ang nagbabayad ng mga utility bills sa hub. Siya ang nagpapasahod sa mga maintenance employees at napag-alaman din na siya ang naglakad ng mga papeles para makapagnegosyo ang Zunyuan Technology at marami pang iba, bagay upang manghimasok na ang Senado at nagsimula ang kalbaryo ni Go. Hindi naman tumanggi si Alice Go dahil sa loob ng Senado ay inamin niya na dating kanya ang lupang pinagtayuan ng Pogo Hub, pero pilit niyang itinatanggi na wala siyang kinalaman sa mga kaliwat kanang mga operasyon dito. Pero habang palalim ng palalim ang investigasyon ay nabaling ang tanong tungkol sa pagkatao nito. Napag-alaman kasi na wala siyang hospital record of birth, hindi rin magkatugma ang nasa certificate of live birth nito kung ano ang lahi ng kanyang ama dahil ayon sa birth certificate nito ay Pilipino ang ama nito taliwas sa mga nakasaad sa ilang mga dokumento patungkol sa kanilang mga negosyo. Sa ilang ulit ding pagtatanong sa kanya sa Senado ay paulit-ulit lang din niyang sinasabi na sa farm lang siya lumaki at isa lamang siyang simpleng mamamayan. Pero ayon sa kanyang SALN na inilabas sa Senado ay nakadeklara na nagmamay-ari siya ng 3 dump truck na nagkakahalaga ng 2 million pesos bawat isa, isang motor vehicle na nagkakahalaga naman ng 11 million pesos, isang helicopter na nagkakahalaga ng 60 million pesos at sa kanyang cash in bank naman ay mayroong tumataginting na 200 million pesos at hindi lang yan. Dahil sa kanyang liabilities ay mayroong 250 million pesos. Pero to cut ilong story short mga kaibigan ay nang malaman na ng mga senador kung sino o ano ang tunay na pagkatao niya at malaman na ang tunay na pangalan niya ay Go Huaping, kasama na din ang mga revelasyon patungkol sa human trafficking at torture sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, June 21 ay formal nang sinampahan ng kasong paglabag sa Anti-Human Trafficking and Persons Act si Alice Go at 13 pang sangkot sa kaso. Matapos nito ay ilang ulit siyang inimbitahan sa Senado pero ilang ulit din siyang hindi dumalo sa kadahilan ng may pagbabanta na daw sa kanyang buhay dahil sa isinasagawang investigasyon sa Senado. Dahil naman sa hindi niya pagdalo ay naglabas na ng arrest order ang Senate Committee para kay Go at sa kanyang mga kasamahan. Formal na din siyang tinanggal sa pagkaalkalde at nagsampa din ang DILG ng mga kaso katulad ng grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, gross neglect of duty at serious dishonesty. Pero ganun pa man, nahaharap man sa patong-patong na kaso si Alice Go ay ginulat naman niya ang maraming tao nang malaman ng mga ito na wala na pala siya dito sa Pilipinas. Dito ay kinumpirma ng PAOK na nakalabas na nga daw ng bansa si Alice Go noong July 18, 2024. Ayon pa sa PAOK ay sinasabi nilang nagpalipat-lipat ng bansa si Go. Mula Denpasar sa Indonesia ay nagtungo siya sa Kuala Lumpur. Matapos ang 2 araw ay lumipad naman siya patungong Singapore at noong August 18 naman ay sumakay siya ng barko patungong Batam, Indonesia. Dahil naman sa misteryong pagkakapuslit ni Alice Go sa bansa ay naghinala tuloy ang mga senador. Una na si Risa Hontiveros at sinabing, Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Go Huaping na makaalis sa Pilipinas. Ayon din sa isang political analyst na si Professor Antonio Contreras, kung sumunod si Alice Go sa procedure na dadaan siya sa mga Bureau of Immigration officials sa airport, talagang malimit gamitin ng mga
mga tao, mababantayan siya, marireport kaagad. Ganun pa man, makaraan ng ilang mga araw pagkatapos maaresto ang isa sa kanyang mga kapatid at kasamahan doon din sa Indonesia ay September 3, 2024. Sa bisa din ng operasyon ng mga otoridad sa Indonesia at sa tulong ng Interpol ay naaresto si Alice Go. Nahuli siya habang nagtatangkang magtago gamit ang pekeng impormasyon. Dito ay agad siyang ibinalik sa Pilipinas at sa pagdating niya ay sinalubong siya ng mga law enforcers at kaagad na dinala sa kustodiya ng gobyerno. Makaraan ng ilang araw ay inilipat siya sa Pasig City Jail kung saan siya ay nanatili habang dinidinig ang mga kaso laban sa kanya. Sa ngayon mga kaibigan ay sinasabing nasa kustodiya pa rin siya ng Pasig City Jail Female Dormitory. Ang pagkakaresto kay Alice Go noong September 3, 2024 ay nagmarka ng isang mahalagang kabanata sa kontrobersyal niyang kwento. Ang kanyang pagbagsak ay isang paalala na gaano man kalayo ang narating mo para magtago ay hindi mo pa rin matatakasan ng batas.